Now, Senator Marcos, hindi niyo po pinirmahan ang budget na ito at inilarawan niyo po siya na giniling budget. So, kasi kung hindi natin gagawin yan, para na rin tayong pumayag in a way unconsciously sa mga patutsada nila. So papatulan din natin talaga yan kahit gaano kababayan. Kumbaga, yung pork, tinadtad-tadtad, pinarte-parte, at binahabahagi, pero kahit giniling pa yan, ang pork, baboy pa rin. Kaya very fatty po ang budget natin. We can see that. Ms. Cabral confirmed that he was able to obtain several documents from her office. Nakumpirma niya. Nakumpirma po niya sa inyo. Kinonfirm niya po ito sa mga investigators ng Office of the... Oh, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. January 8, Huwebes sa Pilipinas. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro. Maganda itong pag-uusapan natin, ilatag natin dito sa Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, troops ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, direksyong usapan. Pasok na mga sukay, kung saan man kayong lupalop, naroroon syempre Joe Malone TV. Pasok na mga sukay. Team Replay, taas kamay. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, isang mega love shoutout sa inyong lahat mga kayon. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Today is January 8, bukas traslasyon, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas o Thursday. Maraming salamat po sa tumatangkilik at laging nanonood, nakikipagbalitaktakan at gustong himayin ang gobyerno ng Pilipinas. Mga kayon, paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Palambing naman, paki-subscribe naman dito sa channel natin, Joe Malone TV, at paki-click yung bell icon para lagi kayong notified sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Sa description, mga kayon, punta kayo dyan. Meron dyang link ng mga backup channel natin. Pakipuntahan po, baka meron kayo dyang interesado kayo sa food vlog, sa podcast, sa Solid Duterte, sa field, sa clearing operation sa Maynila, kay Isko Moreno. Meron po tayong mga backup dyan. Huwag po kayong maglalala. Lagi pong may upload dyan. Merong admin dyan. May editor dyan. May mga naka-assign dyan. Ha? Pero syempre tayo yung main character dyan. Lalo-lalo na sa When Tito Talks at pata rin sa Tito ng Ina Mo. Tito John Food Vlog. Pagka na-miss nyo yung mga pagkain sa Pilipinas, alam nyo naman yung pagkain, love language yan eh, di ba? Paki-subscribe mga kayon at i-click nyo rin yung bell icon. Solid tayo dito. Siyempre, di ba? Okay, game. Simulan na natin to mga kayon. Marami tayong hinanda rito. Patay. Netizen, kung maaari siya na ang Pangulo habang buhay para malabanan ng korupsyon. Galing yan kay Arnold. Ganyan. Love you. Naniniwala ba kayo dyan? Di ba? Hindi, pinupulot ko to eh. Pinupulot ko sa Facebook to. Pinapatulan din natin yung ganito. Kasi kung hindi natin gagawin yan, para na rin tayong pumayag in a way unconsciously sa mga patutsada nila. So, papatulan din natin talaga yan kahit gaano kababayan. Di ba? Hindi, kasi kung sila nga niloloko nila sarili nila Maniniwala. Alam mo, mahirap kumbinsihin yung sarili. Lalo na pagka alam mong dehado yung manok mo. Hindi nyo ba nakikita yung nangyayari sa Pilipinas at nakakapagsalita pa kayo ng ganyan? Ay mga kayo, yung post natin sa community post,
Mali kasi yung poster na na-post nila pero same poster yung nakita ko ngayon 2026 na, January 31, 2026. So may poster na nilabas. Galing kay Mr. Harry Roque yun. Pero 2025 siguro kakamadali. So 2026 siya, bago po siya. Okay, balik tayo rito kay Arnold. Yan. Talagang malabanan ng korupsyon mas lalong ang tumindi. Alam nyo mga kayon, mas madali kasing sabihin yung ako nga nagpasimula Tapos ako, pagbibintangan nyo, putya, laos na yan ganyan. Kumita na yan. Gas-gas na yan sa larong kanto, sa mga sa larong tondo, sa mga kanto, sa mga salitaang kanto. Laos na yung mga ganyan. Marami nga tayong nakikita mga suspect Sila yung nagsusumbong, pero kalaunan sila pala yung suspect. Diba? Sasabihin nila, ipang-aalibay nila. Bakit ako pagbibintangan nyo? Bakit ako ang personal interest? Ako nga nagsuplong sa inyo. Luma na yan. Luma na yung ganyang style. Kumita na yan, tapos gusto nyo kumita pa ulit. Pwede ba? Wag kami. Sus. Hindi ako galit kay BP. Sara, galit ako sa maling ginawa galing kay Kong Adyong. Pwede. Alam mo, nakakatuwa yung ginagawa ng mga kabila. I mean, yung mga kabila, yung para batang ginawa tayong tanga sila, ginagawa tayong bata, naakala naman nila maniniwala tayo. Pero syempre, kailangan nilang mag-ingay, kaya kahit mukha silang tanga, gagawa sila ng mga statement na pantanga. Di ba? Remember, sa Blue Up. Sa Blue Up, mas tanga yung content, mas pinapaniwalaan. Diba? Yung mga scripted na pangtanga moves. Medyo yun yung mabenta ngayon Diba? Kaya pagka content creator ka, gusto mo bumenta ka agad. Diba? Diba yan yung kumalat na nag-live, nakatunga nga lang, ilang oras yun. Diba? Tanga moves. Pero maraming nanood. Diba? Na-curious Ano kaya itsura ng tanga? Diba? Nakakatawa na nakakainis na parang senseless. Walang sense. Yun nga lang, bumibenta kasi. Hindi. Kasi nakakatanga di ba? Patulan natin yung mga ganon, mga kayon. Kasi lulusot yan Maniwala kayo, lulusot pa yung mga ganyang statement. Kumikita pa yan, sumisikat pa yan. Di ba? Ito yon. Ito yung pinost natin kahapon, pero nakalagay January 31, 2025. Hindi yata nila edit, so parang siguro nakakamadali. Ito na yung inihintay natin. Kung ito nga yung big rally na kinakasa nila sinasabi ni Manong Chabit. Hindi ko alam kung ito yun pero lumabas na lang to Galing una ko nakita kay Harry Roque, Motorcade Caravan, pero baka hindi pa ito yun. Sa EDSA, January 31, 2026, 2 p.m. South ang kitaan sa MOA, sa North, sa White Plains Avenue. Sa Quezon City ata to, kung di ako nagkakamali. Magkaisang motorcade sa kahabaan ng EDSA, BBM, panagutin, ikulong, mga kurakot. Kulong, mga kurakot. Hanggang doon na lang kasi yung ikulong Pero kung tutuusin, hindi ako masyadong pabor doon sa kulong. Pero since na yun na yung pinakamataas, parang doon ka na lang aasa na ikulong. Bakit kamo? Bakit hindi ako pabor dyan? Alam naman natin na pagka nakulong yan, ilang taon lang, lalaya ulit yan. Diba? Okay naman, walang problema naman sa lalaya. Kung mabuti naman yung ginawa mo sa loob, lumaya ka, di okay. Pero ang problema kasi niyan, tatakbo pa yan. At pag tumakbo pa yan, puta, mananalo pa yan. Maniwala kayo sa akin. Diba? Para tayong Alam mo, tama yung sinabi ni Jessica Soho. Sabi niya, 60 years old na siya. So parang ang sinabi niya, mula noon nang pumasok siya sa broadcasting, sa journalism, parang gano'n correct me if I'm wrong, na yun din daw ang binabalita niya about sa corruption, katiwalaan. Ngayon 61 na siya, yun pa din ang ibinabalita niya. Generational curse, perhaps, o talagang hindi natututo ang Pilipino, number 1, o talagang sinasamantala tayo, that's number 1. At niloloko nila tayo, that's number 1.
at ginagatasan nila tayo. That's number 1. Walang number 2, number 3 dyan. Lahat yan, number 1. Di ba? Ang tawag ko sa Pilipinas, isang malaking gatasan. Tagay, questionin tayo dyan. Ano yung sinasabi mo, Joe Malone, nagkatasan? Sige nga, patunayan mo. Opinion ko to, channel ko to. O kung mali ako sa gatasan na yan, di mali ako. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo, hindi naman kami bata para hindi namin maramdaman yan. Kasi yan ang lagi nilang panire, di ba? Sa mga naggustong magbigay lang ng saloobin. Yung saloobin, yung opinion ng bawat isa, sineseryoso. Opinion mo nga yan eh. Kayo nga, di namin pinakailaman sa opinion nyo. Di ba? Tapos kami, papakailaman nyo sa opinion namin. Opinion namin to. Di ba? Alam ng mga viewers ko to eh. 'Di ba? Maniniwala ba kayo na walang kurakot sa Pilipinas? Siyempre, hindi naman nila aaminin, 'di ba? Kahit kasi Toby Chanko, pagka tinanong mo straightforward magsalita, pero siyempre sasabihin niya, hindi naman nila aaminin, sino ba yan? Aamin ba yung mga yan? Di pag umamin yung mga yan, di thank you. Pero siyempre, in your dreams, hindi naman talaga aamin yung mga yan, 'di ba? Kulong na yan. Now, Senator Marcos, hindi niyo po pinirmahan ang budget na ito at inilarawan niyo po siya na giniling budget. But you have Senate President Tito Soto describing this as one of the cleanest budgets ever. Ay nako, marami akong comment, ayoko makipag-disagree, ano? Pero the reality is, the claim that it's the cleanest is prone to challenge. It's certainly the sneakiest. Kumbaga, yung pork, tinadtad-tad, pinarte-parte, at binahabahagi, pero kahit giniling pa yan, ang pork, baboy pa rin. Kaya very fatty po ang budget natin. We can see that, as commented by so many, unang-una, the foreign assisted projects, which are the large projects that we so direly need. In DOTR, for example, yung mahiwagang traffic, nako, ikaw, lumalagari ka, Karen, mula Makati hanggang Quezon City. Yung Metro Manila subway, wala ng pag-asa. Yung North-South commuter train, wala na rin sa DOTR. Also, we have the DPWH, the big projects there, the Metro Manila pumping stations, na alam naman natin, wala ng pag-asa rin. Yung Malabon, ang Caloocan hanggang sa Navotas. Agoy! Marami na binabaha, konting ulan, pati Senado, pambihira. At saka yung mga tulay, Cavite to Bataan. So these huge infrastructure projects that garner enormous commitment funds. Nagbabayad tayo dyan eh, para lang hawakan yung pera. And syempre, nakakahiya. Para naging balasubas ang Pilipinas, ayaw natin magbayad. So all these funds have been set aside. And ano ang linagay? Eto na nga ang mga porky. Eto na yung mga giniling na taba na nagmula sa mga FMR. Nagets niyo yung sinasabi ni Senator Amy. Regardless nga kahit giniling pa yan, ginawa pa yung maliliit, o kung ano-ano man, adobo, minudo man yung lulutuin nyo, still, pork pa din yan. At ngayon, pinagati-hatian. Ang sabi pa nga, gagamitin daw para sa impeachment yung totoong budget. Ayan, very nice. Ako talagang advocate for agriculture, and yet, itong FMR, Farm to Market Road, more than double. Ibig sabihin, talagang naging farm to pocket road kaya. At saka yung mga ayuda, kadami-dami namang ayuda. Ano ba nangyari? At ako, hindi ako against ayuda. We know that everyone needs a helping hand, particularly when there's a storm, a disaster, man-made or otherwise. Certainly, everyone needs a leg up. And yung AX tupad, kaya lang, bakit lumobo ng ganyang kalaki? Higit sa lahat, yung sa may sakit ba, yung maifip ng DOH, pinaglalaban ko noon, sana ibigay na lang sa mga local hospital. Alam niyo, ito nakakapagtaka, no? Yung mga nagtatrabaho, nilalagyan ng tax. Tapos yung mga walang trabaho, yung mga tamad, yan yung mga entitled at pasok sa programa ng gobyerno na ayuda. Nakakapagtaka. Talagang kung ikaw nagtatrabaho, talagang manggagalaiti ka eh. Pero mo, ikaw nagtatrabaho ka, nagpapakahirap ka, 8 to 5, 7 to 4, 9 to 6 ang pasok mo. Tapos kakaltasan ka sa sahod mo, ng income tax, ng tax. Tapos yung mga tambay na kapitbahay mo na pasok sa program ng mga ayuda, tapos sila yung nakakakuha pa every time na magkakaroon ng release ng payout. 'Di ba?
Nakakasama ng loob yun, ha? Tagal kong governor, naghihikahos lahat ng local hospital. Bakit ibibigay na naman per district sa mga iba't ibang politiko? At ang Pilipino ba, kailangan lumuhod sa politiko para maging, para magamot, para Yes. makapasok sa ospital, para makalabas ng ospital. Parang sa akin, hindi yata tama yun. Alright, okay. Isa-isahin po natin yan, Senator Marcos. So, it's been described as soft pork. Magkano po ba talaga sa tansya po ninyo ang soft pork sa budget na ito? Well, marami kasi dyan na sinasabing soft pork, may talagang out and out pork, ano, yung mga ayuda. Siyang katerba kasi yung ayuda eh. Ang dami. Kaya nga nagtataka ako, ba't ganyan kadaming ayuda? May eleksyon na naman ba? Pero kung tutuusin, unang-una, may eleksyon ng BARM. May eleksyon din ng mga barangay kapitan natin. Kaya huwag tayong makakalimot. And of course, alam naman natin, may schedule daw. The charges will be filed January 15. Babaklasin sa February 1 ang ICI. And by February 6, ayan na, dan. Alam na natin, impeachment, ayan na naman, umpisahan na Okay. naman. Kaya nakaka-nervyos, and abala talaga ako. Now, of course, the president has come out with a veto. A Yeah. veto na kahapon. I don't have the gory details, Oo. but from what I gather, these are vetoes only to do with the unprogrammed. Maraming nagtatanong sa akin, ano ba yung unprogrammed na yan? Parating pinag-uusapan. Yung unprogrammed, kumbaga sa household, kapag nakachamba ka, nakapagtipid ka, nakadali ka ng murang bigas, pag may savings ka, o yung anak mo, o at least hindi na nagastosan, nagka-scholar, ayun. Yun ang ating unprogrammed. Ah. Karoon ka ng extra income. Mm. So in truth and in fact, the unprogrammed funds are not a part of the 6.8 trillion budget. They're not a part of the budget kasi wala pang pera yan eh. So, in fact, yung veto is no veto at all because not a single of the line items and programs and projects has been vetoed. Unprogrammed lang. Nakakatawa pa nga yung Kumbaga, it does not exist yet. That's the best way Wala. to put it. It does not Tama. exist. Mm. Correct. Wala pang datong. Wala pang Yeah, savings. Yun, just in case makachamba tayo. Ayun, parang ganun. Kaso ngayon, ang nakakatawa, yung nakita ko, yung assistance to government-controlled and owned corporations, kung tutuusin, bakit tatanggalin yun? There's no need to veto that. Dahil that's just an accounting effort. It's from one government corporation to the national government. Parang iba lang sa listahan. Ililipat mo lang yun eh. Ba't mo i-veto yun? Accounting error lang yan. Kumbaga, accounting magic lang yan. Oo. The same Ito yung sinasabi ni Toby Tiangco, yung ngayon lang daw niya narinig sa tagal-tagal niyang congressman, sa pagkakaintindi ko. Yung non-veto, yung CARS, yung MARS. May mga ibig sabihin abbreviation. CARS, race, CARS, race. Parang gano'n. May ibig sabihin, nakalimutan ko na. Yun yung sinasabi ni Senator Amy sa pagkakaintindi ko. Alam niyo, ang galing, no? Kung tayo, in a layman's term, hindi natin maiintindihan. Actually, ako naguguluhan pa din eh. Hindi natin maiintindihan. Siyempre, sila lang nakakaintindi eh. Ano ba naman alam natin dyan sa cars race na yan? Diba? Siguro sila, yung mga mainstream media, alam nila yan. Pero siyempre, tayo mga political ba? Ako, naririnig ko dito, ngayon ko lang narinig. Pero si Toby Tiangco, sinasabi niya, hindi siya pamilyar sa mga ganon. Kung medyo out ka sa hindi ka masyadong pamilyar, hindi ka masyadong mahilig sa politics. Bago to sa tenga mo eh. At pagka doon nila tinarbaho, akala mo, syempre, ano ba yun? Hindi ko na maalam yun eh. Doon pala yun. O, sige, ito na yun. Pero sila, naiintindihan nila kasi parte sila ng gobyerno, nasa loob sila ng circle, ganun lang pala kadali gumawa ng pera. Paikot-ikot pa. Diba? has to do also with the DTI CARS program. That's our automotive effort CARS. under the DTI. May utang tayo dyan sa Toyota at iba pang investor. And the utang is a tax incentive. So once again, there's no cash outlay. There's no need to veto because all you're doing is writing down, teka, they are qualified to get the following incentives. So nag-aalangan ako sa veto, nakakatawa eh. So are you saying this is just for show? These are token vetoes? Well, I'm just saying that there are no veto at all. Nothing was vetoed among the pork giniling. Kompleto yung giniling natin. Andiyan pa rin yung farm to market program, the completely untested school building program, which as you know in the past, talaga naman 22 classrooms lang sa isang taon. Bakit ka Under the mag-inherit? DPWH. Tapos bibigyan mo ng 85 billion. Nagulat naman ako. Sabi ko nga, hindi ba dapat i-pilot muna yan? Tapos pag tinignan mo yung listahan ng mga, hindi ko naman minamaliit, pag
tinignan mo yung listahan ng mga NGO at yung iba pa, parang yung iba affiliated sa politiko, wala naman experience sa Yes. pagpapatayo ng anuman school building. Nakaka-nervyos dapat i-pilot muna. Sa akin lang Patay, di ba? Pagka ganyan magulo, alam na natin kung saan mapupunta yan. Nakakainis talaga, no? Grabe na yung nangyayari sa Pilipinas, sa totoo lang. Parang, yun nga, no? Ang tamang terminology ko dyan, gatasan. Ginatasan. Di ba? Gagatasan. Gatas na gatas. Ang pondo ng bayan. Di ba? Di na kayo naawa. Grabe, ano bang kailangan nyo sa pera? Ano bang bibilin na itong mga to? Bakit ganun? Di ba? Parang ang I have laki with ng me kailangan nilang pera eh. a copy of the transcript of the interview yesterday with the lawyer of the former undersecretary. Nothing in the transcript, Congressman Levista says that the missing documents are with the DPWH. In fact, the lawyer said that the family doesn't know where they are. They don't know where it's stashed at the moment. They're trying to figure that out. They looked for it in their house. It's not there. Why would you think that it's with the DPWH, Congressman? Actually, thank you for allowing me to read from the transcript of your interview, because I very judiciously got it before this. Attorney Divina Gracia said, when we asked her where the files are, sinabi niya it's all with the DPWH. She left it all there after she resigned. And then Ms. Karen Davila said, so technically speaking, it would be with Secretary Vince Dizon. It should be under his jurisdiction now. And Attorney Divina Gracia said, yes, that's why we find it odd that they're fixated, obsessed with the cell phone, when whatever they seek to find it in the cell phone should be in the files of the DPWH. Hindi Which makikita. timestamp are you reading? I think it's in the latter part of the interview. Yeah, so I can apply it to be staff of ANC and help prepare this materials for the interviews. But that's in the transcript. Yeah, but so you believe that it's with the DPWH, even That's without what the Divina Gracia said? Oh, yes. I would add, because I also mentioned already previously that I have seen another person's copy of the file that I refer to that they obtained recently from a source in DPWH. So there are copies of these files, including by another media outlet that has been running nightly reports on the contents of the files that did not come from me, that have the same contents as my files. Kasi ang sabi dun sa earlier part of the interview, was it in the office or did she take it out of the office? She took it out. That's according to Divina Gracia. So could it be in their home? What did the family say? The family says they looked for it in the house and it's not there. I think a nice clarification that she made was that what she took out were copies. But I'm not sure if the original copy is with DPWH or a copy of it, but you can kindly check her transcript. Again, I have it in front of me. When we asked her where the files are, sinabi niya, it's all with the DPWH. She left it all there after she resigned. And it was Ms. Karen Davila who said, so technically speaking, it would be with Secretary Vince Dizon. It should be under his jurisdiction now. But no confirmation. It's just a speculation that it's with him. No, it's a claim by Yusek Cabral, relayed by her lawyer, that she left it all there after she resigned. And I would also note that the... Go ahead. The narration of Attorney Divina Gracia matches the file that I have, where she said, meron mga requests, mga notes from the secretary, meron some names of proponents, some parang tabular list of proponents. Yeah, I got that. Out. And that is what I also have. And what I'm saying another media outlet has been running stories on and independently got a copy of has. So I think that Attorney Divina Gracia on ANC corroborated the file that I have, and also says that it's there. So you don't need to look for it from me. It's with DPWH. I'm also saying it's with others. And I think the framing should be less about what are these things with Leandro, but more, I'm saying they exist. Attorney Divina Gracia say they exist. So if there's a reason why they can't be released, I hope it can be explained. Okay. Ito ata yung sinasabi nila, yung interview ni Attorney, ano? Corina Sanchez kay
Divina Ano Gracia. po ang pinakahuling balita o status ng mga files na umano'y tangan ni Congressman Leviste na nanggaling daw mismo kay Yusek Cabral? Well, wala po akong maiko-comment tungkol dyan. Ang masasabi ko lang, during the fact-finding investigation before the Office of the Ombudsman, Ms. Cabral confirmed that he was able to obtain several documents from her office. Base po sa nakumpirma niya. Nakumpirma po niya sa inyo. Kinonfirm niya po ito sa mga investigators ng Office of the Ombudsman. At, yes. So base po sa paliwanag niya, si Congressman Leviste is in possession of genuine copies of documents from her office. Pero Genuine copies, ha? alin po itong mga documents na to na hawak ni Congressman Leviste, hindi ko po ito masasagot. I guess the best person to address this would be Secretary Dizon, because ayon po kay Ms. Cabral, she left all copies in her office before she was asked to tender her courtesy resignation. So she left everything, pero wala rin po kayong duda na yung tangan po ni Congressman Leviste is authentic at hindi gawa-gawa lang. Kaya lang hindi po ninyo alam kung listahan ba ito o kung ano ang nilalaman. Genuine copies nga eh. Hindi ko po masasabi, I cannot authenticate kasi hindi ko po alam kung alin yung mga documents na sinasabi ni Congressman Leviste. And ako din po, wala din po akong personal knowledge. I'm just relying on what I was told by Ms. Cabral. Totoo po bang nakipag-agawan si Congressman Leviste ng hard copy ng dokumento kay Yusek Cabral, kaya po nagkasugat ang mga daliri ni Yusek? Again, wala po akong knowledge, so I cannot comment on that. Hindi rin po ito nabanggit ni Ms. Cabral during the same fact-finding investigation before the Office of the Ombudsman. Oh, patay na. Nagkakagulo na. Alam mo, narinig ko eh, di ba? May genuine copies yung hawak ni Leviste, pero hindi alam ni Attorney Divina Gracia ata kung ano ang laman nung kopya na yon. So parang ganoon yung pagkakaintindi natin, di ba? Pero narinig natin na genuine copy. Okay. Alam nyo, syempre, ilan lang yan, mga yan, na talagang matatapang at lumalaban sa house. Si Leviste, si Kiko Barsaga. Si Kiko Barsaga nga, in-out nila eh, di ba? In-outs nila. Sinuspend din nila. Kasi talagang, actually, hanggang ngayon, maingay pa rin si Barsaga. In fairness kay Kiko, talagang consistent yung pagiging niya. Kahit suspendido siya. Heto naman si Kong Leviste, sabi niya, ang huling balita ko, nagpapahinga lang siya saglit. Babalik din yan. At pagka bumalik yan, malamang atake na ulit yan. Naniniwala ako sa dalawang to. Parang dito, tama yung sinabi ni Doc Gat Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan kasi they are younger, eh, 'di ba? Mas matalino tong mga to, mas bata tong mga to. Syempre, ang tingin ng mga senior, babata pa niyan mga yan, kulang pa yan sa mga experience. Yun naman ang laging binabato ng mga senior sa mga baguhan sa mga newbie. Pero naman yung newbie, syempre talagang kita mo naman si Barsaga sa si Leviste. Yan ang may bayag. Hindi yan basta-basta uma-adapt sa sistema, 'di ba? Ang akin lang mga kayon, 'di ba parang yung ibang politiko, ayaw nyo ba na maayos ang Pilipinas? Talaga bang gusto nila, sinasadya pa talaga nilang paguluhin? Huwag ibigay sa atin yung konkretong sagot? Na talagang tipo maguguluhan tayo, tatanungin natin na isa't sino ba? Sa totoo lang, ang hirap di ba? Hindi mo na alam kung kanino ka maniniwala Pero syempre, tayo, alam natin kung ano yung totoo, based sa experience natin, based sa observation natin, kasi di naman tayo tanga Para malaman natin kung sino yung mga nagsisinungaling di ba? Kung tutuusin nga, di ba? Ang problema lang kasi gusto nila due process, wala naman kayo nakalat na ebidensya. Bakit pagbibintangan natin si ganito, si Blue Marlin? Ba't kailangan, di ba? Pero kita nyo naman yung kita nyo naman yung panglihis, di ba? Okay na si Marcoleta kuha niya na, makukuha niya na. Then all of a sudden, boom, pinalitan. Doon pala nakakapagtaka na. Di ba? Nakakapagtaka na yun. Talagang merong sugapa, merong greedy sa Senado, sa House. Ang nangyayari tuloy, hindi na makabayan Kampihan na yung sagot Kampihan na sila. Kampihan na lang. Hindi na talaga makataong bayan, maka-Pilipino. Hindi na pro-Pilipino.
Parang pro-allies na sila. Pero kung tutuusin naman kasi sa Senado saka sa House, talagang number games eh. 'Di ba? O kita nyo kay Kiko, 'di ba? Nasuspinde, ilan yung bumoto. Ang nakakainis, parang si Robin Padilla na lang ata yung nakikita ko, saka si Senator Bongo yung nakikita kong pro-Filipino eh. Yung iniintindi nila, yung may malasakit. Parang si Senator Robin Padilla pa, saka si Senator Bongo yung mas nakikita ko na talagang may malasakit at makatao. Saka si BP Inday. Yan yung mga nakikita ko sa House, saka sa Senate. Yan lang sila nakikita ko. Si Leviste, si Barsaga, na parang ang gusto nila transparency para sa taong bayan. Sa totoo lang, kahit kayo mapapansin nyo yan. 'Di ba? Mapapansin nyo yan na talagang sino ba talaga dito yung makatao, yung makataong bayan, yung may malasakit sa tao, yung talagang pro-Pilipino talagang maituturing. Hindi yung parang nagkakampi-kampihan na lang sila doon na pagka meron silang gustong pagtitripan, sige, botohan tayo. Pirmahan. 'Di ba? Doon sa part nakakainis eh, no? Parang putya, for once sa buhay nyo naman, gumawa naman kayo ng tama. Isipin nyo naman na si Cayetano, one of them. Si Cayetano. May mga iilan pa na hindi ko nabanggit, pero kasi syempre ang hirap eh, 'di ba? Parang sa katayuan ng Pilipinas ngayon, parang hindi mo alam kung kanino ka magtitiwala eh. Saka kung kanino talaga yung pipiliin mo dahil halos lahat, sabi ko nga eh, kung magsusunog tayo ng korap sa Senado saka sa Kongreso, baka walang matira. Kung meron man iilan. Siyempre, hindi naman papayag ng snap election yan. Puta, tanggalin nyo na yung snap election, hindi naman mangyayari yan. Kahit kayo, alam nyo naman, hindi mangyayari yan. Na lahat, back to basic, back to normal, back to botohan. Pagka nangyari pa nga yan, kahiya-hiya pa tayo sa ibang bansa eh. Pero ganun pa man, syempre, umaasa pa rin naman tayo. Sana, sila Senator Robin Padilla, sila Bongo, sila Peter Cayetano, yung nga lang kasi iilan lang eh. Mas marami yung demonyo, putang ina. Di ba mga kayon? Doon nakakapagod, doon nakakasawa. Kaya sa 2028, sana ang puso nyo kay BP Inday Sara din para matapos na lahat to. Para talagang, alam niyo yun, yung umasenso naman, maabutan naman natin yung kahit konting ginhawa bago tayo mawala dito sa mundo. Mga kayon, maraming salamat sa pagkikinig. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.